Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Si Kamentong po dito po sa piling po ninyo. Kwentuhan po tayo dahil ito ay pangalawang linggo ng Enero ng taong 2019, bagong taon. Pero ito po ay election year, kaya marami pong pag-uusapan tayo tungkol sa mga kandidatong dapat bigyan ng pagkakataon po, fighting chance dahil nga yung mga survey na lumalabas, kinokondisyon na po ang kaisipan ng tao doon sa mga lumang pangalan dyan. I-reject natin lahat ng mga luma. And let's look at the new faces and the new candidates. Hindi pa po simula ng official campaign season, so I have to be reminded that this is not yet campaign. This is the discussion of issues. And pangalawang appearance po ng ating panauhin during this period ng pagpapakilala ng mga kandidato na mga nag-file ng Certificate of Candidacy. Si Ginoong RJ Javillana ng KDP, yung slate po ng mga progresibo, kasama sila Butch Valdez, Toti Casino, si Sahidula, Attorney Glenn Gadon, of course. But, Lemmy Rojas. Yeah. So, RJ, I have dubbed you the commuters and consumers candidate. And your style has been to wear the camisa de chino and you're on Facebook every day sa iba-ibang mga stasyon ng gasolina, standing beside yung mga presyo. Kamusta ang impact nung iyong image building na yan? Una sa lahat, ibig ko pong magpasalamat sa inyo, Kamentong, sa inyong muling pagbubukas ng palutuntunan dito sa isang makasaysayang programa nyo na nagbibigay kalinawan, kamulatan sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa mga issue na bumabagabag sa mga ordinaryong Pilipino. Tama po kayo, nung ako po ay tumatayo dun sa mga gas stations, iba-ibang gas stations po ito, para ipakita na kung ano ang kasalukuyang mga presyo ng gasolina, ng diesel, ng kerosene. At ngayong taon nga po, Kamentong, ay muling magsisimula yung tinatawag na petroleum excise tax sa diesel. For this year, ito po ay total na 4 pesos and 50 centavos na excise tax, bunga po ng train law. Meron pong 9 pesos for the gasoline. Kaya kapag naubos na po ang stocks nitong mga Shell, Petron, itong mga cartel na ito, pag naubos po sa loob ng 45 days yung kanilang stocks, doon po ito papatawan ng bago pong tinatawag nating excise tax, na kung saan yung nakaraang taon ay pinangunahan ito ng isang senador na maging batas, at yan ay nangyari na nga po yung malaking paghihirap ng maraming mga consumers natin at mga commuters natin na nagbunga po ng napakataas na inflasyon. Sa kasalukuyan po ang inflasyon natin ay 5.1 to 5.2%. Pero dahil sa pandaigdigang merkado ngayon ay nagbabago na naman po yung sinasabing presyo na kada bariles, ito na po, kumakatok na naman yung panibagong bugso ng pagtaas ng mga petrolyo. Kung hindi ako nagkakamali, may dagdag na 1 peso and 80 centavos. Hindi pa ho kasama yung mga binanggit kong 450 for diesel, hindi pa ho kasama yung 9 pesos for gasoline, which is tingin ko magkakaroon ng panibagong inflationary impact sa basic commodities natin, at maaari rin po siguro dun sa mga pampublikong serbisyo ng ating mga pasilidad tulad ng kuryente, ng tubig, toll roads, at marami pang iba. So, napaka-importante po nung symbolic na pagtayo natin dyan, at tinataas nga natin yung ating kamay doon po sa likod ng presyo. Pinapakita natin na ang itong simbolo na ito ay tanda ng ating protesta
tandaan ng ating pagtutol dun sa tinatawag na excise tax sa petrolyo na nag-trigger po ng iba't ibang mga problema, lalong-lalo na sa mga ordinaryong tao, hindi lang po sa mga manggagawa. Nagtataas ang presyo ng pamasahe, ano po. At yan po yung ating mga binabantayan ngayon. Ito po ay against the current. Hindi ko katulad ng mga ibang senador, takot po silang tumayo doon sa likod ng mga gasoline stations na yan, sa likod ng presyo, dahil hindi natin alam, baka sila ay nakikipagkwentuhan o nakikipagkape doon sa mga hotel na mga mamahalin o sa mga conference room na hindi nakikita ng mga tao at ngayon ay election, baka nangangailangan sila ng mga sabihin nating ng mga tulong mula dyan sa mga higanting korporasyon na yan na nagpapahirap sa bansang Pilipinas, nagpapahirap sa Administrasyong Duterte na makamit niya yung tunay na mabilis na pambansang industrialisasyon. Crucial po ang petrolyo, Kamentong. Alam naman po natin, very crucial yan. Kaya hindi natin may wawaksi yung usapin po dyan sa mga West Philippine Sea na mga joint exploration. Napakahalaga po niyan, napaka-strategic niyan na mga kasunduan, na mga bansa na dapat magrespetuhan sa isa't isa at hindi po yung makikialam yung mga ibang dayuhaw ang bansa, makikisawsaw dun sa issue na hindi naman part ng West Philippine Sea. Nandun nga sa ibang lugar. Pero pilit nilang pinapaypayan ng issue na yan. Kaya ang kailangan po, yung mga concerned countries na involved po dyan, kung yan ay talagang merong makikitang langis, kung merong makikitang mga gas na makakatulong sa pagpapalawak ng ekonomiya ng Republika ng Pilipinas, ay bakit hindi natin pasukin yung negosasyon na ito sa pagitan ng Vietnam, pagitan po ng China, pagitan po ng iba pa mga bansa, umupo doon sa isang lamesa at pag-usapan ng mapayapa, hindi po bullying, hindi po takutan, kung hindi mapayapang resolusyon. Okay. Well, mabuti naman na medyo bumaba ng kaunti na ang inflation, no? From over 6%. Pero malayo pa, Kamentong. Mula sa 2.8 to 2.9, halos 50% pa rin po. Napakalayo pa. At yung projection po mismo ng mga economic managers natin, sila ho mismo in-adjust nila. Yung kanilang projection, binawasan nga nila . So, ibig sabihin, ultimo po itong mga economic managers natin, nagkaroon ng malaking pagkakamali, ng malaking kalkulasyon dahil hindi nila nakita itong mga paggalaw na ito ng fuel. Mali nga po na isama yung excise tax sa petrolyo na ito dahil meron na tayong 12% value added tax na nakapatong dyan . Meron na po . Bukod pa dito yung issue ng malalang smuggling sa petrolyo. Which is trabaho ng Department of Finance, sa ilalim po ng Bureau of Customs, nandyan din po ang Department of Energy. So ang tanong natin, ano ang ginagawa ng mga sekretaryo na ito para mawaksi yung malaking problema sa tinatawag na smuggling ng petrolyo? Kung yung mga petrolyo na yan, kung ang ginagawa ng Department of Energy ay pupunta po doon sa paparating na barko at doon ay kung pumasok na ito sa Philippine territory at merong mga taga-Department of Energy dyan, i-check po yung volume na pumasok, doon pa lang outright, makikita nila kung anong karga niyan. At bago ilipat doon sa mga tangke dito sa lupa, doon sa mga tinatawag na mga oil depot, again, susukatin nila yon. Pag nilabas po doon sa oil depot, kada truck, makikita natin kung ilan at saan pupunta yung truck. Bakit hindi ito magawa ng Department of Energy? Bakit hindi magawa ito ng Bureau of Customs? Bakit hindi ito magawa ng Department of Finance? So, kung makukolekta po ang mga pera na ito, hindi natin kailangan ng excise tax sa petrolyo. Ang sinasabi po ng mga economic managers natin, sinasabi ng NEDA, sinasabi ng Department of Budget and Management, at sinasabi po ng Department of Finance kasama ang DTI, mga 43 billion pesos ang makukolekta dahil dyan sa tinatawag na excise tax sa petrolyo. Pero magkano po ba yung total na nawawala taon-taon sa issue ng smuggling? Taon-taon po ang Bureau of Customs, ayon po sa data, ayon po sa mga nakalap at naglumabas sa mga pahayagan at balita, sinabi po mismo ng isang malaking asosasyon ng mga negosyante, mga 200 bilyong piso po, 200 billion pesos, ang nawawala sa kita ng gobyerno taon-taon bunga ng smuggling. Hindi mangyayari ang smuggling na yan kung wala silang kasabwat
sa loob ng gobyerno, itong mga nag-aayos ng mga dokumento, at yung mga kumpanya. So ito'y dapat mabuwag at ang Commission on Audit at yung mga ibang ahensya dapat tulong-tulong. So, kung ito'y magagawa nila ng maayos, hindi kailangan ng excise tax. Meron tayong makukuhang malaking resource generation through this taxation. So, yun lang ang kailangan natin eh. So, bakit hindi natin ayusin yung mga leakage sa sistema ng Bureau of Internal Revenue, sa sistema ng Bureau of Customs, sa sistema ng Department of Energy? Merong magagawa kung gustong gawin. Kamusta ang reaksyon ng publiko sa kampanya mo at saka sa mga talumpati mo dito sa mga issues na to? Alam niyo po, nakatutuwa po yung pagtanggap ng iba't ibang sektor ng lipunan. Pangunahin sila po yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at ibang pagtanggap po ang naramdaman natin na uhaw ang mga ordinaryong mamamayan. Ako po'y kagagaling ko lang po sa isang pagtitipon sa Katmon. Isang barangay po ito sa Santa Maria, Bulacan. Nagdaos po ng tinatawag na ika-23 anibersaryo ang grupo ng mga magsasaka, mangingisda, at manggagawa sa agrikultura. Galing po sa 9 na probinsya. Doon ko po nakita na yung mga tao ay talagang uhaw sila naghahanap sila ng leader na kakatawan sa kanila sa gobyerno, sa Senado, para yung kanilang mga issues, lalong-lalo na po yung issue ng rice tarification sa agrikultura. Ito po ay itinutulak ng kasalukuyang senadora na re-electionist na kung saan ay siya ay may-ari ng mga malalaking lupa at negosyo. Ikalawa po siya sa pinakamayaman dyan sa Senado. Siya ay nagtulak ng rice tarification. Mukhang ito po ang wawalis, ito po ang wawasak sa agricultural sector natin, particular po dito sa sektor ng bigas, ng palay. Dahil ang importasyon, papasok na po ng walang pakundangan. So, ibig sabihin, yung mga may-ari ng malalaking malls ay pwede na pong direkta na mag-import at bibili ng mga bigas doon sa tulad ng Vietnam, tulad ng China at iba pang mga lugar para ibenta rito sa atin. Pero ang tanong, ano ang garantiya na mumura ang presyo ng bigas? Kung sakali naman po sa unang 6 na buwan, magpapakita sila ng gilas sa mga consumers natin, maaari pong mangyari yon. Pero sa pagtagal po niyan, ay makokontrol uli ng mga oligarko yung distribution ng bigas at makokontrol nila yung presyo. Sapagkat tinanggal na po sa ilalim ng Rice Tarification Bill yung karapatan ng National Food Authority na protektahan at magkaroon po ng ceiling o magkaroon po ng tinatawag na bigas na mura sa mga ordinaryong mamamayan, which is 27 pesos. So, yan po yung mga ilang pangamba. At ang National Food Authority ngayon ay mukhang nangangamba na ito ay pwedeng mawala o matanggal sa birokrasya. Na hindi naman kasalanan ng mga ordinaryong manggagawa ng NFA. Alam nyo Mentong, medyo malapit po sa puso ko ang issue ng agrikultura. Dahil ang tatay ko po ay matagal nagsilbi sa gobyerno sa ilalim po ng National Grain Authority. Na ngayon ay National Food Authority. Sila po yung nagtayo ng mga malalaking bodega para may mapag-imbakan yung mga ordinaryo nating mga magsasaka at nakikipagpulong siya, inoorganisa niya yung mga magsasaka para ibigay yung tulong ng gobyerno dun sa mga magsasaka. Ito yung tinatawag na Agricultural Revolution o Green Revolution nung panahon ni Marcos. Ang tatay ko rin po, ang isa sa mga tumulong na iteo, yung food terminal industry, itong FTI, na ngayon ay nabili na ng mga oligarko, nagagawing mga bagong hotel o bagong mall, na samantalang dati, yung mga murang angkat na direkta sa mga magsasaka, pinapacilitate yan, dadali yan dyan, ilalagay sa malaking refrigerator, at yung mga gulay, mga kung ano-ano mga paninda, ay murang mabibili ng ordinaryong tao. At ikatlo, yung sistema ng kadiwa, Mentong. Yung sistema ng kadiwa, kung ikaw ay walang pambili doon sa mga mamahaling mga malls na mga pagkain o grocery, nandiyan ang kadiwa. So, mura. Mukhang wala na ho ngayon. Kaya nalulungkot po ako at mukhang dahil dito sa Rice Tarification Bill na ito ay ganyan ang mangyayari. Kaya kung ako po ay papalarin sa tulong nyo, Mentong, sa tulong ng programa na ito, at sa tulong ng mga ordinaryong tao na kumakain ng bigas, na bumibili ng bigas, sa tulong ng mga consumers, wala pong imposible.
Ano po? Marami tayong pwedeng gawin sa Senado at bibigyan natin ng magandang laban ang mga oligarko na ito. Kung kinakailangan makarsel sila, edi karsel natin sila. Kung kinakailangan natin silang i-prosecute agad, i-prosecute natin. Ano po? So, kinakailangan magpakita tayo ng pag-asa sa mga ordinaryong tao sapagkat karamihan ng mga Pilipino ngayon, anong ginagawa? Dahil kulang ang trabaho sa Republika ng Pilipinas, bawat pamilya siguro, isa o dalawa sa kanilang kapatid o sa kanilang uncle o tita ay nasa abroad. Nagtatrabaho. Dahil bakit? Mura ang sahod sa Republika ng Pilipinas. Mababa. Ni wala tayong tinatawag na living wage. No? Kung ako po ay magiging senador, ipaglalaban ko po na magkaroon ng itakda ang living wage. Ano po ba yung nakabubuhay na sweldo para sa 5 miyembro ng pamilya? Si nanay, si tatay, si ate, si kuya at si bunso. 5 po yan. Ang nakabubuhay po para mabuhay ng disente ay kinakailangan ng 1,300 pesos sa isang araw. Wala hong luho doon. Disente lamang. Kumakain ng magandang almusal. Kumakain ng magandang tanghalian, kumakain ng maayos na hapunan, mayroong pambili ng vitamins, may pambili ng kanyang gamot, no? Kahit papaano siguro sa isang buwan pwedeng manood ng sine. 1,300 ang pangangailangan. Wala pa ho dyan yung luho. Ano po? Pero magkano lang ang sweldo ng ordinaryong manggagawa dito sa ating bansa? Karamihan sa mga oligarko, yung mga pangunahing industriya, ay hinihigop ng kanilang mga kayamanan, ginagamit din ng pera ng bayan, at nagpapaupo ng mga senador, nagpapaupo ng mga kongresista, nagpapaupo ng gobernador, ng mayor. Ano po? Kaya ang korupsyon po ay napakatinding pakikibaka. Doon sa kuryente, isa sa pinakapangunahing gastusin ng isang tahanan. No? Tama po. Ano nang status ng laban dyan? Alam niyo po, doon sa Sangkaterba po, kung titignan po natin yung mga charges ng Meralco, halos 50% ng mga charges dyan, generation charge, yung tinatawag na system loss, yung mga iba pang mga charges, napakadami po niyan, lagpaso 10. Ano po? So, ito po'y dapat may imbestigahan. At ang pangunahing dapat na magtulak ng mga investigasyon na ito ay ang Energy Regulatory Commission. Pero anong ginagawa ng ERC? Ano bang klaseng mga investigasyon? Ano bang klaseng mga hearing? Magtataka ka, hindi kaya sila ay kasapakat na? Hindi kaya sila ay kasabwat na? Hindi kaya sila ay naupo dyan? Hindi para sa sektor ng mga consumers ng elektrisidad o baka naman para sa isang grupo ng mga oligarko para proteksyonan ng negosyo? Kung ako po yung magiging senador, kung kinakailangan pong linggo-linggo, papatawag ko itong mga commissioners na ito, papatawag ko itong mga nasa PEMC na yan, papatawag ko yung nasa NGCP na yan. Ano po? Para managot sila sa taong bayan at hindi lang po yan. Yung usapin ng mga sovereign guarantee, itong mga kumpanya na malalaki na ito, may mga sovereign guarantee po yung mga pinapasok nilang kontrata sa gobyerno. Kung bihes loan yan, dapat imbestigahan yan. Bukod pa po dito, dapat magkaroon po ng complete audit ang lahat ng usapin ng World Bank at International Monetary Fund na ibinigay nila na pautang sa Republika ng Pilipinas na dapat nating i-honor o hindi. Dapat yan ay maimbestigahan. Alam mo, RJ, 20 minutos nang dumaan. Nasa ilang porsyento lang ng programa mo ang natalakay mo. But anyway, meron ka diyang plataforma ata na dala. Yung nasa papel na yan. Ano yan? Meron po tayong tinatawag na katropang patriotiko. Ibig sabihin, tayo po ay magkakatropa. Katropa nyo si RJ Habeliana. Katropa. Ang ibig sabihin ng K-A-T-R-O-P-A, ang ibig sabihin po niyang K, kabuhayang makabansa. Ayan po. Kabuhayang makabansa. At yung K, yung A, agrikultura. Binanggit ko po yung food security na kung saan baliktad, reverse ang nangyayari ngayon sa National Food Authority sa usapin ng rice tarification. Yung tapat na pamamahala. Ano po, marami sa mga politiko, tapat lang pag panahon ng eleksyon. Pero dun sa loob ng 3 taon o 6 na taong panunungkulan, tapat dun sa mga nagbigay ng pondo sa kanila nung eleksyon. Ano po? Dapat mabago yan. R. No, yung R po,
reforma sa mga serbisyong panlipunan. Marami sa ating mga Pilipino na takot pumunta ng ospital dahil mahal po ang ospital. So yung universal healthcare kinakailangan, seryoso nating Bilisan maaniyan. natin, Tutukan. OPA. Yung R po, reforma sa serbisyong lipunan. Yung O, organisado at tamang paggamit ng likas na yaman ng bansa. Ano po? Yung P, patakaran panlabas na nakabatay sa paggalang at mapayapang pakikipamuhay. Ayan Okay. po. And Yan yung A? foreign policy. Huli Yung pa. A po, yung aktibong paglahok no, ng taong bayan sa pamahalaan. Yung people's empowerment and participation. So, katropa. Ayun. Ayan. Oh, katropa na ba tayo? Anyway, yan po si Ginoong RJ Javellana. We asked for an opportunity to update and nandito naman po si RJ yung huling panawagan mo for this occasion. Sa lahat po ng mga katropang patriotikong Pilipino, ako po ay nagsusumamo sa inyo. Ang laban po ni RJ Javellana Jr. or Car RJ ay hindi po madali. Ang laban na ito ay laban nyo rin. Panahon na po para bigyan natin ng tunay at seryosong representasyon ang mga consumers, commuters, manggagawa, magsasaka, mangingisda, kabataan, kababaihan, senior citizens, ang mga Pilipino sa Senado. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ka, Kamentong. Mabuhay ang inyong programa. Mabuhay. Maraming pong salamat. Okay, abangan po ninyo si RJ sa inyong neighborhood, sa gasolinahan, sa malapit sa inyo po at makikita po ninyo balang araw. Maraming salamat po and have a good weekend.